top of Cagayan de Oro. With pure, unadulterated 15,000 watts power. This is 103.9 FM. Ang atong oras alas 2:07. Sakit man sa hingtudan, apan maoy naghusay og naghupay sa kagul-anan. Nuda Piritas. Ang balaod masakit apan maoy naghatag kanatos kalinaw. Nuda Piritas. Mga nagkagubot nga huna-huna, mga pagduha-duha, nagkinahanglang katinawan alang sa katawhan. Nuda Piritas. O karon, ariya, si Frank Mendez. May hapon og ang palibot din sa ato sa dakbayan sa Cagayan de Oro naglagiting yapon ang kainit. Sama sa nandan, subli-subli na to nga mga pagpahinumdom nga dili mo magpataka og suroy-suroy basta init kaayo labi na sa may edad na, no? Kay delikado ma-expose mo sa init ang heat stroke. Kuyaw kaayo na di na to mahibawan nga kirig-kirig din ta simbako ipalayo lang. So atong likayan ka na mao nga kahimtang ang ako lang kakaibgan ka na yung mga pinuan nga na mga balay-balay ay hamugaway ka na sila. Hayahay ka na sila. Noong na mga kahoy ba, daghang mga kahoy-kahoy, bugnaw gandang ilang tagsa-tagsa ka mga palibot. Subli may hapon sa tanan, niata sa atong programa nga Nuda Veritas. Ang atong programang Nuda Veritas, mudawat ni sa mga pautana nga may kalabutan sa butang legal, din atong paningkamutan nga ato kini nga pag tukion, paminaon, tukion, o atong explain diha kaninyo o bukas kini atong programa nga Nuda Veritas. 2 to 4 o 2 to 3 kini nga oras sa ato nga pagpanaguban o ayaw mo pagpanagana. Katutuwa sa mga lagyo-lagyo, pwede nga kung makatext mo, pwede. Kay niyaman bukas man ang atong contact number 0917-704-3210 o katong gusto nga magsulat, no, ipadala lang magsulat, or kung gusto ka mo mag-live, ari lang mo dire, no, kay aron nga mag-istorya ta unsay imong gisagubang nga mga problema. Kami din sa programang Nuda Veritas gapaning kamot nga duna kami matudlo diha kaninyo, makakaton pud mo sa susamang bahin kay importante kayo ang pamalaod sa pagkakaron. Dita angay nga ang buta to ipasabot, di ta magakumpiyansa, no? Usahay god kung imo lang ng ilimong-limong, palabay lang may limong ni sa likod nga dalunggan, ang labas nimo murag mahimo kang ignorante sa mga pangitabo sa atong nasod. Muna nga kinahanglan mahibaw ka unsay mga kasika sa kadaplinan. Mao nga dinhi sa atong programang Nuda Veritas, bisan pa og paminaw ninyo ang tanan nga mga radio station dinhi sa ato sa dakbayan, wa may tagana o programa nga sama niini nga format, except dinhi sa Gold Radio kanhi Radio Ultra. Nakanuna minini tungod kay gusto lagi mi in some respect makatabang mi pag-educate diha kaninyo. Kay importante kayo ang kaalam og kahibaw. Informal man kining ato ang gihimo nga tagaw-taw sa programang Nuda Veritas, mura nig informal education diha kaninyo. O walay sa formal education naaman ang assignment, maninya dayon na examination inyong atubangon. Dinhi wala. Ang ato one way, tagaw-taw lang ta. Unya, naatay YouTube channel, no? Ang YouTube channel, mahimong matultulan ninyo, pinagi sa programa na itong Nuda Veritas, pinagi sa pag-type Nuda Veritas CDO, no? Nuda Veritas CDO niya. Pag-click ninyo, pagtuplok ninyo diha, magawas na dayon ang nagkalalay mga topic. Kung gusto mo maminaw, pagpili lang mo, kanang tanan gipost kana kang GC, no? Kay aron nga
doon na mo'y kapaingnan o doon na mo'y madungog mapaminaw. Ako i-suggest na ko diyan ninyo nga kung mahimo ka ng magabi kay teo mo na hapit mag-uras kining ato ang pagpadagan sa programa. Taas-taas ba ni? Kung nagsakay ka og sakyanan siguro hasaan gikan dinis kag enduro ang biyahe ay pa mahurot kining mao nga programa na to ang slot sa Nuda Veritas. So taas-taas biya. Ha? O sige. Uy. Kanuna nung kuhasaan Balingwan pista di karon sa Balingwan. Maing hapon din dapita sa Balingwan sa atong mga tigpaminaw diha, no? Manginaot ko nga Aligre, Bibo, Malampuson ang atong kapistahan din dapita sa Balingwan. Okay, sugod na ta og yaw-yaw dinhe, no? Meantime nga wala mo'y mga pangutana, ako mo'y magatagaw-taw dinhe aron nga sa makusapa maedukar ang atong mga sukintig paminaw nga nagsunod din sa atong tulumanon. Ha? Ang atong programa, by the way, mabati ninyo kada Miyerkules, laktod ba ta? Lunes, Miyerkules o Biyernes. Sa ato pa karong adlaw katapos ang episode ni sa buwan sa Mayo. Oo, buwan sa Mayo, May 29. Okay? Sige. Daganta mga hisgutan. Ang akong na kining gisuwat na ko diri nga mga notes maning ingon ako nga dili ba nalim kining programang Nuda Veritas kay ako mismo gatuon ko. Di may mahimo nga dili tun-an sama sa ka maestro gud sa inyo pagtuo ka ng maestrowa na mag-study ga-study sabna samot ko. Ngano, gatubang ko sa mga tao nga di ako gakakitan yung mga dagway. Okay man to magkakakitaan ako inyong mga dagway. Kay may bawon ako, kinitawanan nakasabot ni sa kong istorya. Kinitawanan wa kasabot akong subli-sublio ni unanaon. Okay, sige. Sugod na ta. Ang usa sa ako ang take down din hisgutan ako importante kayo kay muning mga prevailing nga mga istorya diha mismo sa kadaplinan. Ato istorya pagbalik ang search warrant. Ato ning i-interrelate ngadto sa warrant of arrest. Okay? Kay importante man ni kayo. Unsa maning search warrant? Nganong hisgutan ko ni? Tungod sa rason o renungdan nga gigukod karon gipangita na si Bato de la Rosa. Atong timanan nga si Bato de la Rosa wanted sa ICC pero dili wanted dinhi sa nasud sa Pilipinas. Manunduman ko lang ang sulti ni Chief Justice Hismundo sa Supreme Court nga no one is above the Constitution. Muna yung sulti. Pero nagpaluga ang korte og temporary restraining order nga siya pinangita ditong dapita sa ICC valid ang warrant of arrest. Mo'y sulti. Kini mo'y giresolve sa Supreme Court. Apan nagpasidaan ang Chief Justice nga wala ko na imulabaw sa itong batakang balao din sa Pilipinas. Alright. Human nga gipalugwa ang desisyon, gipangita na dayon si Bato de la Rosa. Nagpaugat sila sama sa NBI. Ang NBI ako nga tanaw, mura-mura sab ni og kanadto sa PNP si Ture. Dali mauto-uto. So, gipangita sila si Bato de la Rosa. Therefore, kung gipangita man, sama sa nabalitaan na to nga mga nakuno sila sa posibleng gitaguan ni Bato de la Rosa, ang pautanan nini, basta-basta ba ang NBI, ang atong kapulisan, o guman nga mga law enforcement authorities, makasulod
ba sa pinuyanan sa bisan kinsa aron lamang sa pagpangtana o pagsuta og naa bagaluklok si Bato de la Rosa. Manang pangutana, ang tubag dili basta-basta. Kaya naaman tay proseso, naaman tay balaod sama sa search warrant nga atong gikinahanglan. Nga sa ato pa ang mga otoridades dili basta-basta makasulod sa inyong balay kung wala sila gigunitan nga mga papili sama sa search warrant. Kinsa may mag-issue sa search warrant? Kinsa may muhatag sa search warrant? Ang tubag na ang mga judge or judges may maghatag. Unsa may pamaagi nga makuha nato or maka-apply kita sa search warrant. Ang mao nga search warrant mapangayo lamang kung dunay hangyo sa ato ang mga otoridades with the affidavit uban sa saksi. Ang saksi o ang nag-apply sa search warrant, pulis pananglitan, mo atubang dito sa huwis. Magpasabot nga, Judge, gusto ko niya ay mag-apply mi og search warrant kay naamo ang i-search na mo nga balay. Diha-diha ba ang judge mo hatag sa search warrant? Diha-diha ba mo approve ang judge sa search warrant? Ang tubag dili. Unsa may buhaton sa judge sa pagsuta ug maklaro aya pa matagaan og search warrant ang nag-apply nga pulis uban sa iyang saksi. Ang buhaton ni judge, iyang interviewon, eksaminon niya, i-cross-examine niya ang nag-apply, ang pulis pananglitan nga mo'y nag-apply sa search warrant or NBI o ang witness. Basta-basta ba nga human madungog ni judge nga nag-apply kini sila marilis ang mao nga search warrant? Dili gihapon. Kano sa man marilis ang search warrant? Kano sa man i-issue ni judge? Aya pa na ma-issue ni judge kung ang judge mismo nga nag-interview naklaro niya ang tanan. Kaniya mismo sa balaod ubos atong konstitusyon abot na ko ipasabot. Klaro kayo diha nga once mag-apply ka og search warrant, kinahanglan specific ang butang nga imong pagkakwaon og asang dapita sulod sa panibalay. Nga sa ato pa nga kung masayop ka, nag-apply ka sa search warrant, atubangan ka ni judge, nagsulti ka, nga kwaon ako ang armas nga usa ka sako, to agibutang sa kwarto ni Pulano. So nakonbinser ang judge kay iya mang-interview. Ibutang sa na dito specific ang tenor sa balaod ubos atong konstitusyon, particularly describing the place to be searched and the things to be seized. Sa ato pa nga iklaro ni judge nga dihang kwartuha manha ang mga otoridad og i-search. Karong kwaon kini ilang gipangayo, i-confiscate nila. Pautana, kung panalitan, mag-search sila sa laing kwarto. Valid ba? Natural dili. Kay wa man na dito sa iyang application sa search warrant. Muna nga dili sila makapataka sa actual niya nga pag-search, maingon nga, niya may dinig ka mo nga, kung na mo kinihilngon na mo inyong mga butang, wala dito i-specify asa dapit. Tibuok lugar. Klaroon sa na. Kaya kung tibuok,
generalization na dili specific. Well, imong susuyon, review ni mong balaod na to, ubos sa atong konstitusyon, nag-ingon nga, particular, specific silbi. So, balantayunon na, balantayunon, dili ni basta-basta ka ng mga search warrant. Otherwise, kung magpataka ta, that becomes another story. Abuso na dahil na ang resulta. Mura na dahil na ingon pa nila sa mga silingan, martial law. Hindi na gusto may tabo. Why? Because if we will allow that practice, it seems nga, wa na ta magrespeto sa katungod sa mga tao. Dili na nato garespetahan. Basta markabahalat na lang atong himo. Dili na pwede. So, munang ingon ako nga, ang pagpangita nila ni Bato de la Rosa, nuntan sa search, ilang imbestigahon, ilang silipon nila ang mga balay gituan nilang giluklukan ni Bato de la Rosa. Apan dili na siya basta-basta. Delikado pa sila o mas sumbalikan. Delikado. So, I hope nakuha ninyo ang punto nga akong ipasabot din sa atong kapagpanaguban sa atong tulunganon. May tungod ni sa search warrant. Okay. Sa warrant of arrest, lahi ni siya. Lahi po ni siya. Common maning warrant of arrest, di ba? O, dili ka basta-basta madakpan o dakpon sa usa ka pulis kung wala siya warrant. Naapoy mga exception niya na. Ako naman ang nalakbitan, naiskutan ko na sa nang labay na nga dugay-dugay nga panahon silbi. Nya karon, ako na mong ipadudnuman. Munang gusto na ko nga, din sa atong programa, manimaan mo. Inyong timanan. Dili ipalabay ninyo sa likod nga dalunggan. Sabtan ninyo. Kaya kung kamo pa'y magbasa, ay butang talang panalitan, basahon ninyo. Magkakapulike mo, o asa ninyo basahan eh. Abi ninyo tuan dito sa ukay-ukay ninyo makita kining ako gipangsayt nga balaod. So magkakapulike gyud mo. Dinis atong programa sa Nuda Veritas, di ba magkakapulike? Kay gayaw-yaw nako, nagpasabot nako diya kaninyo para ni ninyo sa susamag bahin. Okay, ayun nakuha ninyo. May tungod ni sa atong paglakbit sa search warrant. Ako subliyon katong gusto nga mangutana pinagi diri sa ato nga Facebook. Mangutana lang mo. Tristan Wyatt Gulay, may hapon Sir Frank, ingon pa niya. Sige, may hapon po ni mo diha, no? Si Tristan Wyatt Gulay. Oo. Adyo lang ha. Kay ako ning klaruhon kay basin unyo dili magkadimao ang paglitok na to. Tristan magyud be. Tristan lagi Wyatt Gulay. Sige. Salamat kay Tristan. Doon na tayo lang iskutan. Din sa ato nga pagpanaguban. So, kadto review lang to may tungod sa search warrant. Ituyo ko to pag-review tungod nining kaso karon ni Bato de la Rosa nga ingon pa sa NBI ilang ridon ang mga balay nga gituhuan iya kang Bato de la Rosa sama ditong dapita sa Davao City. Careful gyud ani. Likaya na to nga dita makalapas sa katungod sa uban nga tao. Kay makalabuso taon niya nini. Makalabuso. Kaduha, inosente biya si Bato de la Rosa.
inosente siya sa ICC. Wa pa man siya hukmi nga guilty. Sama ni Digong. Si Digong karon inosente. Wa man siya hukmi sa ICC. Sama ni Bato de la Rosa, busa dili angay tratahon na to, nga mura ba ito gadaog-daogo na to ang pagkataon ni Bato de la Rosa. No. Filipino citizen siya. Entitled siya sa proteksyon nga dapat buhaton nato sa pagkakaroon. Pero sa man, daog man ta sa ICC. Mo nang nitabo, nilugwa pod ang TRO nga nagpabor sa ICC. Pero wa pa masulbad ang tanan nga mga isyu nga gi-file sa abogado ni Bato de la Rosa dito sa Supreme Court. Sulbaronon pa ni, taas-taas pang isyu nga ay pa masulbad ang tanan. Muna nga dili pud angayan nga tudo-tudo atong pagpangita kay simba ko og mabali ang desisyon. Dako nga chance. Kay tao raman ta. Niya, naninood mo, katawan lang mong Bato de la Rosa nga makadungog. Nahagit lang din sila, ikaduha, mga ito-ito'y mangod. Okay, dirita sa lain nga mga butang din sa ato kapag panaguban sa atong tulumanon. Atong isgutan, ang lain nga isyu nga dungog kaayo na to sa pagkakaroon, kining plunder. No. Karon, mga tanan ko. Unsa maning plunder? Title ni sa kanta? Sayaw ba ni siya? TikTok ba ni siya? Ang tubag dili. Usa kini kabalaod na atong gatawgon og special penal laws. Unsa man ni special penal laws? Mao ni ang mga balaod nga gipalabang sa Kongreso. Special law or special penal laws. Mga balaod nga special. Sa to pa kung musulti ka og balaod nga special, naa day general. Kay special general. Ang tubag yes na. Example, unsa may example sa general law? Additional information kini sa inyo. Timan Aron nga dili mo maignorante kung doon ay madunggan yung istorya sa laing tao. Na ay special penal laws na apoy general law or laws. Ang general nga balaod nga atong gipasabot din nga example, mao ka ng revised penal code. Kana siya, usa sa mga example sa general law. Pero kung mag-ingon kita og special penal laws, kung makadungog ka mo nga ingon nga special penal laws, usa kini kabalaod nga gipalabang sa Kongreso nga nagdala sa penalty munang special penal laws. Nagtangag sa usa ka silot or penalty batok sa makasupak sa balaod. Ang gahimo nining balaod mao ang Kongreso. Munang gatawgon og special penal laws. Ang usa sa nabuhat sa Kongreso dugay-dugay na nga panahon. Mao ang Republic Act 7080. So kanang madunggan ninyo nga mga Republic Act, gatawgon na siya special law or special penal laws. So unsa man ning Republic Act 7080? Mao na day ni ang plunder law. Mobreak sa ato mga bulanong pahinumdom para sa ato mga suki.
Okay, padayon ta, no? Dinhi sa ato nga pagpanaguban sa atong tulubanon. Ang atong gisgutan mao kining Republic Act 7080. Paminawa ha. Kung makadungog ni mo og mga Republic Act number so on so, kana siya gatawgon og special law or special penal laws. Dira akong gitan-aw nako diri sa akong atubangan. Republic Act number 7080, also known as Anti-Plunder Act, is a Philippine law that criminalizes the accumulation or acquisition of ill-gotten wealth by a public officer. It is enacted to address large-scale corruption and punishes public officials who amass wealth of at least 50 million pesos. So, abot ipasabot, kung ang usa ka public officer, timan niya kay Jinggoy ni nga kaso, kung ang usa ka public officer, Jinggoy Estrada, nakakaukaw og sapi sa gobyerno 49 million pesos and 999,000. Maplander ba siya? Ang tubag dili. Kaya wa man kaabot sa 50 million pesos. So wala plunder ma-charge. Si Jinggoy gipasanginlan o gifailan og kaso nga plunder, violation sa Republic Act 7080. Gumikan kay gi-charge siya nga nakakawkaw siya sapi sobra sa 50 million pesos. Gani man kuno ako masayop gi-amendar ang threshold nga 50 gihimo na ning 70. Okay, tanaw nila gakagamay naman ning amount gihimong 70. So mo lugar na siya. Now, pangutana, ang plunder nga sumbong, pwede bang mapetsahan? Kamo ba nga naminaw ba? Unsa man mo kanang inyo bang gitanom sa inyong nuna kini atong giyaw-yaw? Pwede bang mapensahan kung ikaw isumbong o plunder? Ang tubag, no. Dili bilabul siya nga sala. Dili siya bilabul. It is not a matter of discretion. And you cannot also claim at the same time that it is a matter of right. Dili pwede. Pero mo lagi na, sama sa kaso ni Bong Revilla, fight yun siya to weaken the charge, the evidence filed against Bong Revilla, aron nga siya makapiyansa. So that is an exception. Nga kung luya ang ebidensya sama sa akong pagsulti kanadto pa, panahon pa ni Bong Revilla, doon ay dako nga chance si Bong Revilla makalingkawas o mapiyansahan. Mausap ni kang Jinggoy. Now, si Jinggoy, failan man og sumbong paingon sa Sandigang Bayan. Kini usasab ni sa mga importante nga mga proseso nga masabtan ninyong maayo. So, kung public official ka, isumbong ka gani, kung yung amount imong atubangon, paingon ka sa Sandigang Bayan. Unya, usually kung ingon na kun plunder, ang recommendation sa ombudsman,
no bail recommended. So pagbasa sa complaint nitong dapita sa Sandigang Bayan, pag-review nila, bugat yun. So no bail recommended. Denied lugar. Ug dunay gapangayo diha nga mga yupensa. Ang silot nini, life. Ang silot nini. Tibuok kinabuhi. Tibuok kinabuhi. So, simple kayo nga balaod, no? Public officer, dayon, ang requirement, 50 million pataas. Dayon, other requirement, kamatayan, no bail recommended. And in the case, ang adunay jurisdiction ni mao ang Sandigang Bayan, dili RTC. Kaya ba si katuo mo ay sa RTC na paingon nga kung dili. Basta nga ni mga public officials sa gobyerno, nga mga dagkog sweldo, kay dunay salary grade nini ang kabasihanan, except sa mga senador, kaya automatic man na Sandigang Bayan. Dito ginapaingon sa Sandigang Bayan. Nga naman, dili tanang public official sa gobyerno kung isumbong adto ma-charge nimo or ma-filean og sumbong sa Sandigang Bayan. Kay dunay lower grade or salary grade sa mga empleyado. I think salary grade 27 RTC sila magatubang sa sumbong. So, dili tanan. So, timanan na to ha, special law kini. Special penal laws. Pero kini nga kaso nga plunder, murag kumun kayo madungog nato sa mga public official. Pero kung yano-yano ka lang nga tao, walay plunder. Kaya ngayon magkawat, o sa kalibo naman. Pero kung 50 milyon ka pesos, paingon ka yun dito sa Sandigang Bayan. Muna magkakitabo ni mo. Okay? Sige, mura na. Ang gusto na ko itugon diha kaninyo aron di nyo maliptan. In kasugdo na mo'y mga pautan na dugtong nini akong gisgutan, ay magduha-duha sa pagpangutana. Dito lang ha. Kay ibalik na ko dito sa Facebook kay kasug na ay pangutan na ba. So okay. May lain na itong isgutan din he. No? Ato na isgutan ang may tungod sa bail matagkaroon o kunya. Ang binisaya, take note na ang bail, dili ni kampana. In English sa kampana. Bail kini piyansa ni siya piyansa. Na yung mga pautana, busa ka mo, makasala mo, ayaw din yung likaya nga digid mo makasala. Na ang mga ginawatana. Sir, kung panalitan, nakakomit siya o krimen ditong dapita sa Leyte or sa Cebu. Pero niya siya gapuyo sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Pwede ba nga din siya magbayad sa piyansa kung nakakomit siya o krimen? Nadakpan siya. No? Kaya na warrant na imot. Dakop. Dakop lagi. Posas dayon ritso. Pero ang krimen nga iyang gitubang to sa Leyte. Or maybe dihan dapita sa Cebu. Mutabok ka pa o dagat ay ka pa makabot dito. Dito nabuhat nimo ang krimen na pananglitan rape. Pananglitan lang na. Pautana, asa man nimo ibutang ang piyansa. Ibutang talang billable offense, physical injuries. No? Asa man nimo ibutang ang piyansa? Niya ka man madakpi sa Cagayan de Oro.
dinhi ba sa dakbayan sa Kagidoro i-file or imong ibutang ang imong piyansa or kinahanglan mo adto ka sa Leyte? Ito bag, manikamot ka gyud. Adto gyud ka sa Leyte, magbayad sa piyansa. Para may baho ka sa tinuray nga status. Kaysa pagbayad nimo sa piyansa, magkuyog ka ng arraignment ra ba? Magkuyog ng arraignment. And therefore, adto ka gyud mo bayad. Magpakisayon ka dito nga karon kay nakabayad na mo ko sa piyansa, gawas nun man ko. Pero sir, kini gusto ko may baho kanus aba atong arraignment sa kaso nini. Oo. Kay kining busy ra ba ko? Oh, hilas kayo busy ha. Oo. Magkuyog man ang bail o arraignment. Tulo man ni sila magkuyog nga dili mahimo nimo nga malikayan. Bail sunod dayon arraignment o plea. Sa rules of court kini dini pwede maglaktod, sequence ni sila. So kung makabail ka, magpakisayod ka kanus mag-arraign sa imong kaso. Kaya para may bawon mo, labi na kung layo. O, di ba? O niya, ang kuyog sa arraignment plea, di ba human og basahan ka sa kaso, pangutanon ka, sadan ka ba o dili? So, ang tubag ni mo na mo nang gingon sa English term, plea. Either plea of guilty or plea not guilty. Ingon na ang sitwasyon. Ay ginagkalimti. Ako nagisulti na niya itong may agimbuan man siguro. Nagingon ko nga, naiuban ng mga akusado. Wa nga ni formally pa masumbong ditong dapita sa korte. No? Pero piyensado na, nadungog nga nakapiensa na siya. O, daghang kay mga kaso ingunan na. Nga naman, tungod kay nag-effort man po siya, silbing akusado. Iyang gisusi-susi niya kung asa ang kaso nga gifile bato kaniya asa nga branch aron moadto siya didto magpakisayod o unsa na status. Dunay dako nga posibilidad nga di pa matagad ang mao nga kaso or niabot na ang kaso sa huwes pero wala pa disposition ang judge. In other words, kung wala pa disposition ang judge, wa pa makununa ang judge sa pag-issue og warrant o kanang bail. Okay. Pero nakibaw ka na, nanaanan ni judge. Hibawan na nimo pila ang piyansa kay nangutana ka sa clerk. Anong hibawan man nimo? Because you have with you a copy of the subpoena or summons. Hibawan man nimo dito asa dapit nimo ilocate. So nibawan nimo nagpakisayon ka sa clerk. Ang ganang clerk nga wala pa man sir kining naana ni sa folder gitungtong na namo ni sa lamisan ni judge pero wa pa siguro basaha kay wa may order lugwa. Pwede ba na mo mahibawan ma'am o pila ang piyansa? Akong tanawon. Ang tanaw ay 150 or 80 or 70 or 50,000. So nakibaon na siya. Unhanda niya pagbayad sa piyansa. Di mo wala lang. Unya ang next niya nga pagabuhaton, magpakisayo din siya. Kano sa ba ang arraignment? Nga naman, ang arraignment usa sa pinaka-importante nga yugto sa mo pagatubang o kaso diya mismo sa korte. Kay kung masipyat ka,
Doon ay dako nga posibilidad nga madakpan ka kaduha, makapiyansa ka kaduha. Di ka mo tungha sa arraignment, gipangita ka sa judge. Dapat mo tungha ka because that is a requirement, ilabi na sa arraignment. No one is excused. Naa ka gyud sa arraignment, kay basahan ka man sa sumbong. Na, kinsa may basahan na to sa sumbong ula ka. Sumasuko si judge. Where is the accused? Absent, sir. Cancel ang imong pensa. Pag cancel na sa ato pa, wanted ka. Dakpon ka pagbalik. Pensa ka na sab. Ay, sige ka lang bayad. Marang importante kayo ang presensya sa akusado, ilabi na sa arraignment. Pwede ka man biklon. Ang magbikil mo either ang prosecutor or ang judge. Ilabi na kung trial proper na. Kinanglan na agyog ka. Or makadungog ka sa mga testimony at the same time. Importante man na. Okay. So, kini mga pipilalan ni ka mga sequence, usa ka akusado nga magatubang sa sumbong diya mismo sa korte. Balantayunon Oo. Kamu karon nga naminaw, ingon din mo nga, hindi mo ko kagool na Frank wa mo ko'y kasog gatubang. Bitaw. Pero, simbak ko mabot ang panahon. Wa kay sala. Falsely, maakusar ka nga nakabuhat ka o krimen, patay kang bata ka. Diba? Oo. Kapuliki ka na. Mingon na yun kang sus. Kalimut ko, so ba ito i-insulti ni Frank? Ako itong kon kay ma-apply ko ni. Awa na. Ulahi ka na. Kinsa man ni, Purag bag-o galing ni nga pangalan. Palamini, no? Palamain. Jupals o Jupals. Dugay-dugay na nis Jupals nga. Jupals good PM, sir. Frank. Jupals sa kuanin, no? Lagunglong ba tayo yung mga salay? Jupals. Okay. Sige, mayong hapon. Ang mga bag-o na to nga karaan. Karoon pa na sila. Siguro bago pa sila nakatultol din sa ato nga Facebook. Din sa Gold Radio. So, inunta pasalamata nakatultol sila, nakakaton sila sa pagpaminaw kay di pa mo ginitudo-tudo nga ang atong signal makaabot sa lagyo nga dapit. Pero hapit na. Gamay lang nga pagantos. Ha? Sige. Mubalik na sabtas, pipila ka pahinomdom kang GC.
Okay, timan na to ha. I-summarize ko lang. Naisgutan na to may tungod sa search warrant. Okay? Kamu na bahala pag explain sa inyong kagulingan kung unsa na. Kay ako magisulti na di palang dugay. Unya naisgutan sab nato ang may tungod sa plunder. I hope nasabtan ninyo na. Kaya mao ni ang usa sa mga nagbaga nga issue sa pagkakaroon. Ilabi na kay naay mga senador nga gi-charge og plunder o pandarambong matud pas pinulungan nga tinagalog. Unya ato sang gihisgutan ang may tungod sa bail, no? Nga ato ning nahisgutan dugay na nga bail as a matter of right, unya bail as a matter of discretion. Kana timan na balantayuno na ang tinuod part, no? Kagawas na sa bar exam. Simple lang. Kana lang. Balantayuno sab nang kayo. Unya, kining may tungod sa, magtuon mo sa rules of court. Pero di man mo mga estudyante yun. So, for experience lang, no? Labi na katong doon ay gusto mahibawaan nila na may uban god mga tao, wala sila makaagi og formal education sa specific na kurso. Pero they themselves, they study their own. Muna makurat ka na lang. Kay baluman, ingon ka na lugar na. Nga naman, sila mismo gapaning kamot silang kagalingon. So pagtiman ilang ang akong gipangisgutan. Ha? O katong may tungod sa checkpoint kay from now on or every now and then usahay mauso kini mga checkpoint unya naay mga balasubas nga mga naa sa checkpoint. So ang mga motorista kinahanglan nga alert kamo ug magtuon sad mo. Primero kinahanglan nga obedient ka, behave ka, courteous ka. Dili ka magbinalasubas kung pautanon ka sa checkpoint. Ikaduha, padumdum ko lang niya, sululi iluwer nimo ang espiho. Aro nga dili magduda ang naa sa checkpoint. Unya, kung muhangyo nga pwede ba nga mutan-aw ko sa inyong mga butang diha sa sulod, ilabi na dito sa sampot nga sakyanan na may kargahan na nato diha. Ayaw og sugot. And that is the advice. That is a law. Because there is no law requiring them to allow nga mag-inspect sila. Unya, kay balantayon naman po ni, kay tamnan niya kag mga ebidensya. Ilabi na kung initan ka. Ngadungtan ka. So ayaw gid og sugot. Pero ang imong tinubagan siya nga, sir, di man pwede, sir, kay munay akong advice akong abogado, sir, nga mobalibad gyud og dunay basta-basta. Unya ang nag-checkpoint limitado lang sa pagtan-aw, paglantaw, plain view kana sila. Mao na ang inunta function, trabaho sa naa diha sa checkpoint. Ang exception lang na matalagsaran na may tabo, kung panalitan or simba ko doon ay nag-follow up, nga nagpaibaw nga kanang sakyanan na, nakabuhat na o krimen. So, pwede nga ikaw mapahunog o ma-investigate. Unya, kinanglan nga, ang nasa checkpoint, naagyoy signage, unya, nai-insakto nga suga. Diha mo mag-checkpoint, alabi na kung gabi na, patungod mo sa well-lighted nga lugar.
aron nga dili ta magduda. Unya mag-uniformig insakto ang naa sa checkpoint. Dili maga t-shirt diha or dili maga sando, dili mag jersey diha, kundi kompleto nga uniforme. Mga talamdon kini nga kinahanglan ako ning i-review diha kaninyo kay may nungdanon kini. Ha? Sige. Wa na matigong panaduguras dinhi sa ato nga pagpanagan sa atong programa. Sunod magiskuta sa lain nga mga butang makatag kini og nindot ka pagtulon andi kaninyo. Ang tumong ug tuyo dinhi sa atong programang Nuda Veritas maong paghingpit, pag-equip sa mga butang o uban pang mga kaalam nga para kaninyo dili para namo. Okay? Sige, subli wala natin kong panaruguras dinhi sa atong nga pagpanaguban. Salamat kayo o sa ngalan sa atong kuyog dinhi sa atong pagpadagan sa programa si JC James diri sa Pikas nga linya o sa nila ni Joe Pals Palamain diha sa Lagunglo o sa line, no? May hapon pod diha kaninyo nga nagsunod dinhi sa ato nga pagpaminaw sa ato nga programa. Sa ngalan ni Congressman Lordan Swan ang ato ang kongresista sa District 1 sa Dakbayan sa Cagayan de Oro o chairman sa Committee on Public Information. At the same time, siya ang Assistant Majority Floor Leader sa House of Representatives Kuyog Sab ni Kagawad Agas Juan, minority member sa City Council dinhi sa atong syudad. Kami magayon ang atong gigukod ang kalibutanong kalipay nga lumalabay. Apan ang langit nun, walay katapusang kalipay atong gisalikway. Salamat ug maayong hapon. G103.9 Gold Radio. Balita Sapak na! Subasta! Isubasta sa National Food Authority kun NFA ang kapin usa ka milyon nga sako sa karaan nga bugas karong June aron makatigom og dugang pondo.